Ngayong 2026, nag-decide kaming subukan ng camping. Mahilig talaga kaming lumabas bilang pamilya. Pero dati, puro private resorts at staycations ang pinupuntahan namin. Sa totoo lang, nung una, hindi ako interesado. Nang nasa isip ko agad, yung hirap sa setup, yung init, at kakulangan sa comfort. Kala ko, katulad lang nung mga camping noong bata pa tayo. Pero nagbago lahat nang may mapanood kaming camping vlogs na talagang nakapagbigay inspirasyon sa amin ni Mrs. Doon, nagsimula ang research namin, camping groups, camping vlogs, tent reviews, at kung ano-ano pang camping gear. Hanggang sa nakita namin ang tent na tingin namin ay perfect para sa pamilya namin. Doon ko rin nalaman na hindi pala biro ang gasto sa camping. Akala ko mahal na ang pagbuo ng PC. Mas marami pa palang budol sa camping. Sa huli, nakahanap kami ng magandang deal sa Facebook Marketplace. Kompleto na halos ang setup at tuluyan nang nasimulan ng camping journey namin. At sa totoo lang, isa ito sa pinakamagandang desisyong ginawa namin bilang pamilya. Dahil hindi lang ito tungkol sa camping, kundi sa mga oras, kwento at alaalang sabay naming binubuo habang lumalaki ang mga bata. So kung hilig mo rin ang camping at adventure, tara, samahan nyo kami sa bawat camping trip namin. Ang pupuntahan pala namin ngayon ay Isla Rebelde Campsite sa Antipolo. Ito yung napili namin kasi malapit lang sa amin, maganda yung reviews at sobrang affordable din. Sa ilalim ng langit na punong-puno ng bituin, magkakasama tayong apat, walang iwanan kahit saan man dalhin. May dalang tent at kwento, mga ngiting walang kupas. Bawat camping na magkasama, saya'y hindi kumukupas. Sa bawat daan na ating tatahakin, may bagong tanawin na ating mamahalin. Kasama ang pamilya, Ito nga pala yung magiging palatandaan nyo papuntang campsite, yung river crossing. Para sa mga nag-aalangan kung kaya ba ng kotse, kaya naman siya. Yung loaded na Mirage namin, kinaya yung crossing. Take note, medyo maulan pa nung time na yon. So finally, andito na kami sa Isla Rebelde Camp. Ipopost ko na lang sa screen yung amenities at rates nila para may idea kayo kung ano yung mga available dito at magkano yung mga packages nila. bagong kabanata. So, pakita ko lang yung gamit namin. Totally jam pa kami. So, may dalawa kami 75 liters na tour. May trolley kami, 350 liters. Ito may EcoFlow na 400 watts. Solar panel, yung Kudi air tarp. Ayan, yung Kudi air tent na 13.6 Pro. May air conditioner kami dito, 1.2 from Outback, Philippines. Tapos may power station ako rito na 3,000 watt hour. Pakita ko truck namin. Ay, yung susi pala, be. So, ayan siya. So, ito. Jumper. Makikita mo, yan. Ibabaw lang yan. So, ito yung kusina. Ay, yung lutuan. Starlink. Yung mga foods namin for the next couple of days. Cooler. Yung mga patungan namin, ito yung napili namin kasi mura, obviously. 50 meters na 50 meters extension. Tapos yung mga upuan nasa likuran. So, ayun lang. Dito na namin sinimulan ang pag-setup ng tent. Pang-apat na camping trip na pala namin to. Pangatlo sana, isang private resort sa Infanta, kaso hindi na namin na-upload dahil kulang-kulang yung footage na nakuha namin. Ito nga pala yung Kudi Air Tent na 13.6. Hindi ito yung Pro version.
Sa pagkakaalam ko, ang main difference lang nila is pwede mong i-extend or modular si Pro. May mga built-in na zipper sa gilid. So kung may Kudi Hub shelter ka o isa pang Pro tent, pwede mo silang pagdugtungin na parang mga kwarto sa bahay. Si Nan Pro, itong gagamitin namin, pang mag-isa lang talaga at hindi pwedeng i-zip sa iba or kakailanganin mo ng adapter para idugtong sa ibang tent. Overall, very cozy at napaka-spacious ni Kudi para sa aming apat, kaya talagang komportable kami sa loob. Ang masasabi ko lang sobrang sulit. At dahil nga late afternoon na kami dumating, hindi na kami nakapag-ikot masyado sa campsite. Pagod na rin kaming lahat dahil halos 3 oras din ang inabot namin sa pag-setup. Lalo na naghanap-hanap pa kami ng magandang pwesto. Para may ideya kayo kung gaano kalawak at kaganda ang campsite, ito, papakita ko yung ilang clips na nakuna namin nung hapon at kinabukasan para mas ma-appreciate nyo yung buong lugar. Sa Isla Rebelde, doon kami napadpad. Campsite na chill lang, parang ayaw mo nang umuwi agad. May pulat, ponds, lamig na panggising. Sa init ng mundo, dito ka magpapalasing. Kapag naiinip, may campsite na pambakasyon. May playground, courts pa, lahat swak sa okasyon. Tambay lang kami, relax sa bawat sandali. Init ng araw pero good vibes ang umiibabaw lagi. Pag sobrang init, diretso sa tubig na presko. Lunod sa tuwa, parang lahat ay perfecto. Splash dito, tawa doon, walang problema. Sa Isla Rebelde, ang init nagiging saya. Kahit mapagod sa biyahe at lakaran, sulit lahat ng pagod sa ating samahan. Sa bawat litrato at bawat tagpuan, may kwentong habang buhay nating babalikan. Pangatlong araw na pala namin ngayon sa Isla Rebelde Camp. Di na kami masyadong nakapag-video kahapon pagkatapos ng swimming. In-enjoy na lang muna namin yung araw kasama ang pamilya. Minsan kasi, mas masarap din talagang namnamin yung mga sandali kaysa isipin kung anong susunod na kukunan. Kaya medyo konti lang ang footage kahapon pero sulit naman ang bawat oras na nagkasama kami. At share ko lang din yung gamit naming power station na Pecron F3000 LFP. So meron siyang 3072 Wh na capacity at dito nakasa halos lahat ng gamit namin sa campsite. Partner naman ito yung EcoFlow 400 watt solar panel. Ito yung unang beses na nasubukan namin at ang ganda ng harvest niya sa maghapon. At syempre, ito pa rin ang aming Kudi Air Tent na 13.6. Hanggang ngayon, sobrang happy pa rin kami sa purchase na to. Hindi rin mawawala ang paboritong Milo ng mga bata para sa magandang simula ng umaga. Maayos, malinis at kompleto rin ang mga facilities nila dito. May ATV rides din na available for rent kung gusto nyo ng konting adventure. Para sa tanghalian namin, sinigang para sa mga bata at beef wrap naman para sa amin ni Mrs. Simple lang pero iba talaga ang sarap kumain sa campsite. Pagdating ng hapon, biglang nagbago ang panahon. Dito na namin unang naramdaman ang pagpasok ng bagyo. Malakas na ulan, hangin, kulog at kidlat. At sa totoo lang, medyo nakakakaba rin yung lakas ng panahon. Buti na lang at tumila rin makalipas ang ilang oras. Manok na inasal naman para sa hapunan. Unti-unti na rin dumadami ang mga camper sa paligid. So, movie time muna kasama ang mga bata. At syempre, bago mag-quiet hours, importante rin kasi ang pagrespeto sa kapwa campers. Kinabukasan, check agad ng weather forecast. Mukhang tuloy-tuloy pa rin ang ulan kaya dinagdagan ko yung hangin ng tent at chinek lahat ng pegs. Habang maganda pa nga ang panahon, lipad muna ng drone. Baguhan pa rin ako dito kaya may konting semplang. Puti na lang, okay pa rin yung drone. Practice landing naman kami ni Bunso. Mukhang may future pilot yata tayo rito. Day 5, May 31st, 10 AM, time check. So
nilipat namin yung mga gamit namin. Tamang linis lang din. So dito yung dalawang double. Yung AC namin nakakuling ngayon eh. Check lang natin yung harvest ng solar panels. Ayan, 60, 334 watts. Tapos yung consume niya is 696 yung AC. Obviously kasi nakabukas, no? Ayan. Ganda ng araw dito. Starlink. Connected sa... At dahil hindi pa rin sigurado ang panahon, nagdesisyon na kaming mag-break camp. Nakakalungkot man dahil hindi namin natapos yung 6 na gabing plano. Pero okay lang, ang importante nakapag-relax kami at nakagawa ng panibagong alaala bilang pamilya. Sa paglipas ng panahon, mananatili sa puso lahat ng tawanan at kwentong nabuo. Tayo apat laging handang sumugal sa panibagong lakbay na ating aabangan. Bundok man o tabing dagat, may saya sa bawat paglakad. Walang kapantay ang ligayang dala kapag pamilya ang kasama. Tayo'y maglalakbay hanggang saan man dalhin. Mga pangarap at alaalang ating iyayakapin. Bawat camping trip ay kayaman ang tunay na kailan may hindi mawawala. Kahit magkalayo man ang buhay. At bukas paggising, panibagong plano na naman. Panibagong destinasyon na ating pupuntahan. Tayo apat magkasama sa bawat yugto ng daan. Lumilika ng alaalang habang buhay na baon saan